Patuloy na isinusulong ng mga mambabatas ang kapakanan ng mga manggagawa. Sa Senado, ilang panukala ang inihain para mapalawak ang benepisyo ng ilang nating mga kababayan tulad ng tax exemption at aumento sa sahod. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Araw-araw na palaisipan para sa mga ordinaryong Juan at Juana kung paano pagkakasyahin ang isang buwang sweldo para pambayad sa kuryente, tubig, pagkain at iba pang gastusin. Kaya't malaki ang maitutulong panukalang batas na naglalayong mas mapabuti ang kanilang kondisyon sa trabaho, pati na rin ang kanilang sahod. Isa na rito ang Senate Bill No. 256 na isinusulong ni Senator Ralph Recto. Layunin nitong taasan ang tax ceiling exemption sa 13th month pay mula 30,000 pesos at gagawing 75,000 pesos. Kasama rin ang Christmas bonus. Isang panukalang batas na nagsusulong para sa mga karapatan ng informal sector workers ang isinusulong ni Senator Sonny Angara. Ang informal sector workers ay kinabibilangan ng mga tindero-tindera, construction workers at iba pa. Ang Senate Bill No. 1941 o ang Magna Carta for Informal Workers ay naglalayong kilalanin at protektahan ang karapatan ng mga manggagawa sa nasabing sektor. Isinusulong din ni Senator Antonio Trillanes IV ang isang panukalang batas na naglalayong itaas ang sahod ng mga manggagawa sa pamahalaan, kabilang na ang mga military at police personnel, pati mga cabinet secretaries, senador at ang Pangulo. Batay sa panukalang ito, mula 9,000 pesos, tataas sa 16,000 pesos ang sahod kada buwan ng nasa salary grade 1 at ang highest government rank na Pangulo ay magiging 500,000 pesos ang base pay mula sa kasalukuyang 120,000 pesos. Yung cabinet secretaries would be slightly lower, mga 600 to 800,000 pesos a month. This way, pwede natin maingganyo yung the best and the brightest of the society. The formula is exponential na siya. It's not yung ladderized na parang 800 pesos ang difference per salary grade. Kung hindi, as you go up, mas malaki yung difference mo per salary grade so that there'll be an incentive to be promoted. Naniniwala ang senador na kung may sapat na sahod ang empleyado at opisyal ng pamahalaan, hindi na sila mauudyok na gumawa ng katiwalian. Ako po ay naniniwala na dahil kulang-kulang ang sahod at benepisyo ng ating mga manggagawa sa public sector, kung kaya marami ho ang naiengganyo to commit acts of corruption. So this one should solve that part. Pangako ni Senate President Franklin Drilon na susubukan nilang mapasa ang mga pro-labor bills sa lalong madaling panahon upang mabigyang solusyon ang mga problema sa trabaho at kahirapan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.